What's up guys? So this is my new mouse. So check natin kung maganda tong mouse na to. This replaces my mouse na very interesting looking, no? So at very first look, na medyo kakaiba siya. So before anything else, check muna natin tong laman nitong box. So let's open this box. So unbox na siya. Ito yon. Then let's see kung ano yung kasama sa package. So upon removal of this cover, so this is the box itself. So open na natin. So ito yung laman. Very basic lang, no? I think this is the manual at may charging cable dito. I think yun lang naman yung package included. If basic yung kukunin nyo, kasi meron tong package na may kasamang parang replacement nito, buttons, left and right buttons. So yan, napapalitan to ng ibang design. Papakita ko na lang sa screen or link sa baba kung gusto nyo i-check. So anyway, so sa right side naman niya, merong writings dito. The print, connect your mind with every touch. So this is the low free touch. Yun yung tawag sa kanya. At sa left side naman niya is of course yung buttons nyo, side clicks. Yun yung sound niya. Tapos merong naka-emboss na logo dito. Low free. So yan, very interesting design. Very parang Star Wars. Yung tingin ko para sa kanya parang mukhang Star Wars na mouse. Dito sa kulay na to, this is the cement gray variant. At meron siyang LED dito na nagpapakita ng battery and yung DPI at yung connection nyo. So naka 2.4 ako. Pwede rin siyang wired, no? Dito Type-C, yung kasama dito sa package. Meron Type-C na cable dyan. Pwede nyo i-connect sa computer nyo. Or gusto nyo naman na wireless, pwede rin. Bluetooth din pala siya. So tri-mode na to. So magkano nga pala tong mouse na to? This only cost me around 2,000 pesos. Kasama na yung voucher sa Shopee. Dilink ko rin sa baba kung saan ko nabili. So ang basic nito actually is 2,500 for this basic. Tapos kung may gusto nyong may kasama extra na keys dito, I think it's around 3,000 plus if I'm not mistaken. Ito nga palang orange na to is very good touch, no? Meron siyang added personality. Here's the DPI button with orange na coloring dito. So yan. Sa ilalim naman niya ang nagustuhan ko is of course yung yung ano ba tawag dito, yung mouse feet. Very smooth yung gliding niya. So kahit dito wala akong mousepad, maayos yung pag-glide niya. So makikita nyo rito yung pagsaside nyo, tinignan medyo may hump siya rito. Kung palm rested kayo, okay to sa inyo. Pag claw grip naman, pwede rin naman. Ganyan. Ako kasi parang hybrid ako eh. Parang medyo palm na medyo claw. Ganyan. So, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is medyo may kabigatan siya, no? Rechargeable. So wala siyang battery na kailangan. So built-in na yung battery. Dito yung switch niya for wireless on and off. Okay, sa wireless Bluetooth, tsaka wireless on and off ng mouse. Ito yung sensor niya. Yung sensor niya, hindi ko masyado alam kung ano yung sensor niya, pero I believe hindi siya yung pang gaming, yung mga pang basic lang siya na mouse. So ang nakikita kong negative naman dito is very narrow yung niya. Yung placement ng keys niya, yung proximity niya in between is very close to each other. So medyo tight yung pag-grip niyo. Ganyan. So hindi ka relax na parang ganyan. Medyo ganun siya. At wala masyadong placement yung fingertips niyo. Diretso siya. Yan. Hindi katulad ng sa Razer ko dati na merong resting yung fingertips niyo. So, maganda rin dito is yung malaki yung scroll wheel niya, pero ang downside naman nito is wala siya masyadong traction. Walang resistance masyadong mabilis siya i-trigger. So, gusto ko sana yung medyo may resistance ng konti, pero dito wala. So, yun yung mga hindi ko nagustuhan. Tsaka hindi ko rin nagustuhan is madali siyang pasukan ng mga dumi, of course. You know. Medyo mahirap siya linisan kasi maraming sulok na pwedeng pasukan yung dust. Yan.
So, hindi siya ganun kalaki, no, yung mouse. I thought medyo may bulkier siya, na medyo may pagka-ergonomics, pero hindi siya. Maliit siya ng konti as kung ano yung expect ko. Nagsagilid ganyan. Tapos merong finger, yung thumb nyo, pwede mag-rest dito. It's not very comfortable kasi matigas siya. Tsaka flat siya. So, hindi makapag-rest ng maayos yung thumb nyo. Para nakapatong lang siyang ganyan. Hindi tulad ng iba na parang naka-rest. Meron siyang parang curve dito. Dito talagang flat lang siya. So, medyo may pagka-weird talaga yung design nitong mouse na to. Pero it adds to its personality, which I really appreciate na nag-take sila ng risk to design this kind of mouse. So, in terms of gaming naman, wala naman ako nakikita problema. Very, smooth. Sa usage naman, wala akong nakikitang problema. Hindi lang kasi ako competitive gamer, so hindi ko matest yung pang capabilities nitong mouse na to. Pero I believe, hindi siya yung pinaka-okay sa mga nababasa ko na Pero sa presyo kasi nito, may mas mabibili kayong mas pang gaming centric na mga sensors. Like yung 3390, 3370 na mga sensor. Pero to, I think it's below that. Yan, designed by Lofree here. Ginagamit ko siya for about a week. And that's all I can say about this mouse. If ever may questions kayo regarding this mouse and its design and its weirdness, napapalitan pala to, so you can buy a separate na buttons para dito. So I really appreciate Lofree for taking a huge gamble on this design. Very niche na mouse and very unusual sa market natin. So, yun nga, if ever may questions kayo regarding this mouse, feel free to comment down in the comment section down below. Lahat ng specs ito ililist ko in the description, links where you can buy and all that sort of stuff na important nyong malaman. So, thank you guys for watching and I'll see you guys on my next video.